Wala pong impact po ito. Basta tinulit na din ni Ambassador Jian na pangkausap lang nila ay ang DFA at ang Malacanang. At kung meron mga utos na personal graft and so on, basta mag-utos lang ang Malacanang. Mag-empake ang buong embahada. Paano ho ba ninyo tinitingnan itong Senate resolution? Inaprubahan o inadapt po na Senate resolution na kumukundina sa China Yeah. kahapon. Yeah, well, number one, Jay, sorry, wala kasi akong video kaya hindi ko nakikita kung sino nag-a-anchor ngayon. So, Yes, Jay, sir. good morning. May kasama ka ba para Si Admar. mabati ko? Si Admar po. Si Admar, Yes good po. morning. Sorry. It's fine po. Ayaw ko kung anong diferensya ng aking Viber ngayon, ayaw mong video. Yes, sir, go ahead. Good morning ulit. No? Unang-una, hindi pa po malinaw yung lingwahe na lalabas na resolution. Wala daw objection na dito pero napakaraming debate kagabi. Kita po natin na sa loobin po ng mga nasa oposisyon sa Senado ay marami po silang hindi gusto dito sa resolution na to. Number two, it is not yet correct to call it a condemnation dahil po subject to style pa itong resolution. So, ihintayin ko at dapat hintayin natin po ang final wording po nito kung anong klase, rejection ba, opposition to the Chinese embassy statements, and anong eksaktong mga salita. No? Pero dito po nakita ko po na unang-una sa kabila po ito ng pagkaamin po ni now Senate Foreign Relations Committee Chair Erwin Tulfo na bukas na sila sa dialogue with the Chinese Embassy. At if I could remember correctly, sinasabi ni Tulfo na be more professional now sa language and so on. So, meron pong pagbabago sa Senado pero yung ibang mga senador siguro sa majority nasasaktan pa rin dahil po hindi po talagang diretsong sumuporta po ang DFA dahil po paalala po ang DFA sa kanilang communication. Although in general, sabi na they support all elected government officials and government representatives. No? Pero hindi po elected official, halimbawa si Tariera. Opo. So, very, So sa kabila po nitong reconciliation na in-extend ni Tulfo, lumabas ito dahil meron sigurong ibang mga senador sa majority na nasasaktan pa rin at gustong sagutin ang Chinese Embassy. But ang importante po na idagdag po sa lahat na to ay talagang ang Philippine government po ay nagbabago na ng direksyon dito sa Chinese Embassy at sa China at is turning a better, warmer attitude towards China dahil po makikita po natin, very significant po ito na lumabas ng balita kahapong gabi yata, I'm not sure, but now nasa headline po ng ilang mga pahayagan nasa front pages that the Department of Foreign Affairs has appointed as DFA's official spokesman for maritime affairs. Ibig po sabihin po nito, nag-a-assert na po ang Department of Foreign Affairs na sila ang pangunahing boses dito sa maritime issues, dito sa mga West Philippine Sea, at itong mga to. So, Tariera should be stepping aside. But of course, we do not expect Tariera to keep quiet dahil po hindi po madisiplina po yan. Dahil malinaw naman po ang tinitindigan ni Tariera ay yung suporta ng Amerikano at ng mga American proxies para panggulo. In the meantime, the Chinese Embassy, I'm sure, will just take this very professionally, diplomatically. Wala pong mga fuck you ang narinig natin sa Chinese Embassy na narinig natin sa majority member ng Senate of the Philippines. No? Pero tinatapatan po nila like Ambassador Jing Qian said, itong bagong ambassador ng China. Patuloy ang dialogue ng Pilipinas at China. In fact, yung simula na ulit ng dialogue ay nangyari kahapon nata. No? At may mga larawan na lumabas na magkaharapan ng Ministry of Foreign Affairs at Secretary at the Department of Foreign Affairs ng Pilipinas.
So yun po talaga ang stress ng Department of Foreign Affairs. At ang pag-appoint po nito kay Rogelio Villanueva, a PMA graduate, ano, Opo. joins a long list of Philippine spokespersons for maritime issues. This stands, well, may larawan po dito as he was introduced to a room full of journalists. Rogelio Villanueva Jr. stands at the attention on the sidelines of an undecorated hall inside the DFA headquarters in Pasay City. Opo. So formal na inanunsyo na po ito. And this is the answer of the Department of Foreign Affairs and Malacanang to all these other bangayan na narinig natin, nakikita natin. Po. So yung resolution sa galing sa Senate does not been very much really sa diplomatic position po ng Pilipinas na nagiging positibo na po. So, sa madaling salita, Kamentong, hindi ganoon kalaki yung impact para po sa China itong Senate resolution? Wala pong impact po ito. Basta tinulit na din ni Ambassador Jing Jian na pangkausap lang nila ay ang DFA at ang Malacanang. At kung meron mga utos na personal grant and so on, basta mag-utos lang ang Malacanang. Mag-e-empake ang buong embahada. Pero isipin po natin yung mga sinasabi naman po nung sila Senator Marcoleta at iba pa na maraming interest po ang Pilipinas na nakasalalay po sa magandang pakikipag-ugnay sa China. At yung West Philippine issue ay maraming technicalities na hindi po pinapaliwanag ng mga tulad ni Tariela. At hindi ba umata si Tariela sa pakikipag-debate kay Marcoleta. Pero ngayon hintayin natin po yung siyasabing tinanggap ni Carpio daw na makipagdadate kay Marcoleta dahil napakaraming mga detalyadong mga importanteng impormasyon na lalabas po diyan at makapatunay po ni Marcoleta na kailangan marami pang gagawin ng Pilipinas para mapatibay po ang claims ng Pilipinas diyan. Hindi lang laban sa China, kundi laban sa Malaysia, Taiwan, Vietnam, Indonesia, Brunei. Maraming ibang mga bansa pang may claim diyan. Opo, Kamentong, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, gaano ho ba kahalaga para po sa taong bayan na dapat paano nila tinitingnan itong mga diskusyon at debate dyan po sa Senado patungkol nga dito sa issue ng China at Pilipinas? Kasi alam mo naman, pag magsasalita ka ng pabor sa China, sasabihin pro-China ka. At kapag hindi naman ay pro-America. Parang ganun po yung nagiging So, ang punto ko lamang, ito bang debate, talakayan dyan sa Senado, nakikita po ninyong isang parte lamang ng political propaganda para maging relevant po yung mga opisyal ng gobyerno, lalo na po yung mga politiko sa ngayon? Nagtisiyeter lang po ng marami po sa mga senador. Nagtisiyeter po, nagdadrama po, megaphone diplomacy para madiin ang kanilang mga pangalan para sa mga susunod na halalan. Lalo-lalo na ng mga nag-ambisyon na tapatan si Sara Duterte. Sila Dita Hontiveros, talagang sumasayaw-sayaw, nagdadrama-drama para mapaulit-ulit ang pangalan at mukha niya sa mga payagan. Pero ang totoo po, meron akong nilabas na quote card ngayon, no, na kinokompara ko yung tinatanong ko, sino mas mahal ang bayan ng Pilipino? Yung mga dumidepensa sa 500 OFW sa China, sa Hong Kong, sa Macau, sa loob ng China, overseas Filipino workers doon, yung mga dumidepensa at tumutulong sa mga exporters ng durian, saging, pinya ng Mindanao, yung mga nangangalaga ng posibilidad na magkaroon po ng joint venture sa gas and oil exploration between China and the Philippines and other countries, or yung mga naghahadlang po dito sa halimbawa sa panggugulo ay nahahadlangan po yung pagbabalik po ng 2 milyong turistang China na gumagastos po ng $2.5 billion a year. Sinong makabayan daw po doon? Sinong nagmamahal sa Pilipinas at sa Pilipino? So I think malinaw po. Pangalawa, ang totoong sentimento po ng taong bayan tungkol sa mga issues na to ay nakikita po natin sa survey,
noong September 2025 ng Pulse Asia. Ito sa ilan lang pong maasahan na survey group. At lumabas po doon, 4% lang po ng populasyon ang tinuturing na ang West Philippine Sea issue ay pangunahing alalahanin nila. 4 sa 100 Pilipino lang po ang nag-iisip po niyan. Ang 96% o 96 sa 100 Pilipino ang inaalala po ay yung presyo ng bilihin, trabaho, korupsyon, yung kabuhayan po nila. Yun ang totoong sentimento ng taong bayan. Kaya ang kabayan po sa patriotiko at mga Pilipino ay yung mga nangangalaga po ng economic interest po ng bayan, particularly in relation to the biggest market in human history. Pinakamalaking merkado para sa pagkain, teknolohiya, exports natin, ang China, the Chinese market. Ang kalaban po ng Pilipino po ay yung mga naghahadlang sa mga nagawa na sanang maganda noong panahon ni Presidente Rodrigo Duterte na napakaraming tulay, infrastructure project, kabubukas lang ng Bukana Bridge sa Davao, yung Wawa Dam, kabubukas lang po ni Ambassador Ching Chian na nagdadagdag po, I think, 600 megawatt power sa kuryente po natin at supply ng tubig sa Metro Manila. Tuloy-tuloy po ang mga projects po ng Chinese Embassy with the Philippine government tulad ng pagpapatuloy po ng dialogo. So positibo lahat ang nangyayari except yung mga malalaking pahayagan po natin. Gusto i-highlight po yung bangayan dahil po sa mga interest ng oligarchs na may control ng malalaking media natin. Kaya salamat po sa SMNI, nag-uulat po kayo ng balanseng balita. Kamentong, magandang umaga, si Admar po ito. No? Pinapatibay ba itong mga pinapahayag po, like kagaya po ni Senador Rodante Marcoleta, nitong si Senador Alan Peter Cayetano, mas pinapatibay pa ba natin yung ating claims or pagigit sa ating interest kung or nagpapahina po dito itong sa kanilang mga nagiging pahayag po? Well, ang ginagawa po nila Senator Marcoleta, nila Senator Jaime Marcos, nila Cayetano ay nagpapatibay sana sa ating mga claims dyan sa South China Sea. Kasi po tulad ng tinutulak po rin ng ibang mga retired admiral ng Philippine Coast Guard tulad ni Admiral Garcia, ang kailangan po talaga yung detalyadong mga descriptions ng maritime boundaries na kine-claim ng Pilipinas ng EEZ. Hindi tama si Carpio na sinasabi nakasaad daw sa UNCLOS na walang limit yung 200 nautical mile ng EEZ. Kasi may overlap po tayo sa ibang claims ng Malaysia, Vietnam, Brunei at iba pa, no, nabanggit ko na kanina. So meron din silang claim na overlap sa claim natin. Kaya po kailangan mag-usap lahat at mag-define kung hanggang saan ang tatanggapin ng magkabilang panig, kung saan ang EEZ ng bawat isa. Eh wala pong ganyang nangyayari. Meron ngang usapan sa ASEAN, yung Code of Conduct, yun, isang pag-asa pong maayos lahat po yan. Pero inuunahan po yan lahat nila Tariela, nila Rufus Rodriguez, yung mga pro-America na yan, na hindi po interest ng Pilipino talaga ang itinataguyod dito, kundi panggugulo. Alam po ba ninyo, right, at this moment na nagbabangayan po tungkol diyan, may bago na ng US military unit ang binubuo sa Pilipinas na tinatapat sa Taiwan, para maging sa aking interpretasyon invasion force sa Taiwan. Hindi po China mag-i-invade sa Taiwan kundi Amerikano at ginagamit po ang Pilipinas na bilang launching pad po sa mga paghahanda po nila. At the same time, inaamo-amo ni Trump ang China at bibisita si Trump sa Abril sa kay President Xi Jinping. Eh bakit tayo naman ay nagpapauto at tinutulak na away sa China? Kaya tama sila Marcoleta, ayusin natin lahat at ipagpatuloy po natin. Tama ang DFA, tama rin ang Malacanang. Pagpatuloy natin ang warm relations with China. Buksan na natin ulit yung merkado. Alagaan po natin ang economic or kabuhayan na kapakanan po ng bayan natin bagong bangayan dyan sa claims na hindi po ma-resolve sa bangayan po yan. Opo, kasi
ang tanong din, bakit humahantong tayo dun sa mga name calling, no? Sinasabi agad na halimbawa pag ganito mga argumentong inilalahad ni na Senador Cayetano at Senador Marcoleta, sasabihin agad na pro-China, Chinador, ito yung mga bagong katagala sa kanila. Pero wala tayong mga name calling kapag dito panig sa interest naman ng Estados Unidos. Kung titimbangin alin niya sa dalawang bansa na yan ang may malaking pakinabang po ang Pilipinas po, considering na ito naman pong mga sinasabi nyo po lalong magpapatatag, no? Kumbaga parang may devil's advocate ba na naghahanap na para ng mga posibleng problema na aayusin para mas lalo pang tumatag yung atin pong mga claims po, Kamentong. Yeah, kasi talo na po sila Carpio sa argumento. Si Tariela talagang walang masagot sa mga detalyadong mga tanong sa kanya. Dahil siya mismo, inamin niya, hindi pa niya nabasa po ang UNCLOS na kung ilang daang pahina na aking pinasadahan din po. Tulad ng aking kasamang Tiado, pag linawan umarap po sa TRICOM sa Kongreso. Umiwas ang mga TRICOM congressman na pag-usapan yung mga detalye dahil handa po si Kaado na talagang ipaliwanag ang lahat, umiwas po sila at nag-name calling na lang din sila na hindi makabayan kung ano-ano. Yun lang po ang last resort po nila, name calling at hindi argumento. And of course, nakakalamang sila dahil po hawak nilang Inquirer, Philippine Star, TV5, ANC at iba pa. Laging in-interview sila Tariela, sila Raymond Powell. But again, pasasalamat ako kay SMNI, no, sa inyong tulong sa pagpapaliwanag po nitong mga issue na to.